Ngayon po, lalabas na ang ating magiging pag-aaral ay patungkol sa storya po ni Noah, and particularly and specifically, we will study the heart of Noah. Kaya ang title po natin, Noah's Heart. Ayan, katunog ng Noah's Ark. Ano po? Katunog ng Noah's Ark. Pero Noah's Heart, yan po ang ating magiging pag-aaral. Dito po sa storyang ito, malinaw po na sinasabi na ang kasamaan ng sangkatauhan ay nakarating na po sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, isang magandang bagay na maintindihan po natin, ang expression na ito, ang ibig sabihin lamang po, talagang labis na po ang kasamaan ng tao. Ang ibig sabihin, talamak na po ang kasamaan ng tao. It is good to somehow consider also the idea doon sa mga salitang ginagamit po. At nakarating na sa harapan ng Diyos ang kasamaan ng tao. So, yun po ang isang pagpapahayag na ang ipinararating po sa atin. Sobra na ang kasamaan ng mundo sa panahon na yun. Kaya sa storya, inutusan po si Noah upang magtayo ng arko at ibinigay sa kanya ang mensahe patungkol sa magiging paggunaw po ng Panginoon sa sangkalupaan at sa sangkatauhan. Okay? At dito po natin babalangkasin ang ating pong pag-aaral, at ang ating pong mensahe. Tatlong bagay po ang gusto kong ipakita patungkol sa usapin sa pusong taglay ni Noah. Masasabi po natin that Noah, he is atypical in the world. When we say atypical, it means unusual. Yung bang, siguro po, for better understanding, ginamit ko po yung salitang atypical, nang ibig sabihin po, kakaiba, unusual. Ganito po kasi ang sabi ng mga talata natin, di ba? Pansinin po natin. So verse number 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Grabing kasamaan, ano po? Nire-reconcile ko lang. Nasabi po ng Bible, sa mga huling panahon, ang tao po ay talagang magiging masama at ang mundo ay patuloy na humihili sa kasamaan. So, yun po ay naging kalagayan na po nung panahon po ni Noah, na sobra po ang kasamaan ng tao na maging ang takbo ng mga pag-iisip ay masasabi nating naghahayag ng lahat ng kasamaan nito. And verse number 6 said, and it repented the Lord that he hath made man on the earth. It means, lubhang nalungkot ang Panginoon. Okay? And it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both men and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air. For it repented me that I have made them. Ito po ang gusto kong bigyan natin ng emphasis. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Isang napagandang bagay na maiintindihan po natin na ang pusong taglay ni Noah ay pusong maka-Diyos. Okay? A godly heart. Sapagkat malinaw na sa ating pong binasa, ang mundo ay lubhang masama sa panahon na yon at ang sangkatauhan ay talagang umiiral sa kasamaan at talagang talamak sa kasamaan, and it is very hard, mga minamahal, na sa kapaligiran ng mga taong masama, ikaw ay mabuhay na matuwid. Of course, ang ating pong unawa sa mga salitang ginamit dito, yung just man, yan po ay ginagamit na salita sa Old Testament na nagpapakita ng buhay na nasa Diyos. At yung salitang perfect, mga kapatid, ay hindi po sinless perfection, kundi ang ating pong ipino-point out ay ang estado ng kanyang espiritual na kalagayan sa Diyos. At ang susi ng lahat, because Noah walked with God. Noah walked with God. So I believe it is very important to us, or for us, to walk with God. So sa mundong ito na masama, sa matinding impluensya ng mundong ito, ang susi para maging kakaiba tayo, huwag tayong lumakad sa lakad nila. Yan ang eksaktong sinabi po ng psalmist, di po ba? Ang masaya raw po, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So it is really great and wonderful
na makita po natin, okay, na mayroon pong Noah na naging kakaiba sa kanyang panahon sapagkat nakapaligid sa mga taong masama, pero siya'y lumalakad sa Panginoon. Siya ay lumakad sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ito ang appeal sa bawat isa sa atin. Because we cannot deny the fact na ang mundo po natin halos wala na pong ikinaiba. Sa panahon ni Noah, mga minamahal, sa usapang kasalanan, sa usapang kasamaan, sa usapang kaisipan, sa usapang kamunduhan, sa usapang kalayawan, sa usapang kasalanan. So, kaisipan ng tao, lahat mga kapatid, pansinin niyo po ang produkto ng mundong ito. By the way, sa Biblia naman po, niliwanag talaga na kapag ang pag-ibig mo nasa mundong ito, ang lahat ng mga bagay po sa mundong ito, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So, kaya napakaganda na atin pong mabigyang pansin ang first point natin that Noah, he is atypical in the world. Siya po'y kakaiba, unusual. Alam nyo, madali pong gumawa ng tama pag marami ang gumagawa ng tama. Pero kapag ka nakapaligid ka sa mga tao na okay na ang mali, nakapaligid ka sa mga tao na approve na ang kasamaan, nakapaligid ka sa mga tao na okay lang kahit magpakamundo ka, napakahirap mabuhay ng kakaiba. Kaya dito po kahanga-hanga po si Noah. Sapagkat kung impluensya ng kapaligiran ng pag-uusapan, masama ang impluensya ng kapaligiran. Kung hatak ng kamunduhan, nakaka-attract ang hatak ng kamunduhan. Kung kalayawan, kumbaga, enjoyable ang mga bagay sa mundong ito sa usapang laman. But listen, si Noah po ay nabuhay nakakaiba. Ang buhay ni Noah sa usapan ng mundo ay kakaiba. So kaya that is our first point. He is atypical in the world. Ang kanyang buhay ay unusual, very challenging to live for God kapag ang nasa paligid mo ay masasama. Napakahirap niyan mga kapatid, para kang sumasalubong sa napakalakas na puwersa. Alam natin, ang typical na tao, di po ba? Ang typical na tao po, kung saan ang agos, doon na tayo. Huwag na nating salungatin ang agos. Kung saan tayo, hindi na para magkaproblema at hindi para mausig, doon na tayo. Mga kapatid, yun po ang isang bagay na makikita po natin sa biyaya ng Panginoon. Si Noah po ay lumakad sa Diyos, nakasama ng Diyos. Again, verse number 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. He is atypical in the world. Unusual, isang taong nabuhay na makadiyos kahit na nakapaligid sa makamundong mga kapaligiran o sa mga makamundong tao. Sa school, kamusta po tayo? Pagkakasama na natin yung mga unbeliever na kaklase natin, ikaw ba'y kakaiba? Sa work, diba? Sa ating pong trabaho, kapag ka po ba tayo po ay kasama ng mga unbeliever, ikaw ba'y kakaiba? Nanonotice ba nila yung kakaibahan mo sa kanila? Diba? So, importante po na ito ay ating mabigyan ng pansin sapagkat ito po ang rason kung bakit si Noah po ay masasabi po nating naging kaluguran ng Panginoon. Nagawa niyang lumakad pa rin sa Panginoon sa kabila po na ang lakad ng lahat ng tao ay pawang patungo sa kasamaan. Diba? Just try to imagine kung paano binigyan ng emphasis ng Bible yung klase ng kasamaan ng tao. Balikan po natin yung verse number 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Yun po yung unang description, great in the earth. At ang sabi po, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Kumbaga, napakadumi ng kaisipan ng mundo. Wala pong hapyaw man lang ng pagkamakadiyos sa tumatakbo sa isip ng mga tao.
wicked imaginations. Di po ba? Yan po yung paglalarawan. Kaya nga, sobrang nalungkot po ang Panginoon. At dito po lumutang ang pagiging kakaiba po ni Noah. And I believe, Kristiyano, yan po ang will ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The will of God para sa mga mananampalataya ay ang magliwanag sa madilim na sanglibutang ito. Ang maging kakaiba, di ba? Alienated, kumbaga. Hindi tayo dito na sa mundo, mga kapatid. This world is not our home. Hindi na ito ang ating tahanan. Kaya hindi na tayo dapat masyadong at home sa mundo. Kaya kung sasabihin po natin, ang hirap na maging Kristiyano, hindi po pwede yung ganito, hindi po pwede, bakit naman sa mundo? Areglado lang. Bakit naman sa mundo? Okay lang. So, yun po ang isang bagay na dapat maging maliwanag sa atin, na ang Kristiyano po ay hindi dapat mabuhay na kagaya ng mundo. Sapagkat ang mundong ito, hindi ito ang ating pagkamamamayan. Sa Colosas, ang sabi ni Apostol Pablo, ang pagkamamamayan natin ay sa langit na po, mga kapatid. Kaya dapat yung affection, attention, and appetite natin, sa mga bagay na ukol sa itaas. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things in the earth. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. And the world passeth away in the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. So, ito po ay napakaliwanag na statement mula po sa salita ng Diyos. Ang record po niya nasa 1 John. 1 John chapter 2, verse number 15, 16, and 17. And young people, hindi po na ibang mensahe. Hindi po naiiba ang mensahe na hindi ka dapat kalakad ng sanglibutang ito, na hindi ka dapat kaayon ng sanglibutang ito, na hindi mo dapat ibigin ang mga bagay ng sanglibutang ito. Yun po ang mensahe mula pa noon hanggang ngayon sa usapang Kristyanismo. At makikita po natin ang napagandang ehemplo ni Noah na sa kabila ng sa katotohanan, ang kapaligiran niya ay pawang mga tao na nakalin sa kasamaan. Pero siya po ay nabuhay na ganap. Siya po ay nabuhay na matuwid. Siya po ay nabuhay na kung saan ang kanyang lakad ay lakad na kasama ang Panginoon. Isipin niyo po yung kung paano po sinabi po yan ng Biblia, huwag mong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Diba? Pagkat mga umiibig sa sanglibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. At ang mga bagay na nasa sanglibutan, maliwanag po, masamampitan ng laman, masamampitan ng mata, kapalaluan sa buhay, hindi ito sa Ama, ito ay sa sanglibutan. At lahat ng yan ay lilipas. Pero yung pong gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya sa Biblia po, tahasang sinasabi po na hindi tayo kaayon ng mundo. So, that is point number 1. He is atypical in the world. So, number 2, he is available in the will of God. Siya po ay naging available sa kalooban ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 14. Okay, so nandoon tayo sa presentation ng Bible na ang sama-sama ng mundo at makikita natin na naging kakaiba si Noah. Hindi siya yung naging katipo, kalakad at kaayon ng sanglibutan. At ang sabi po ng Bible, siya'y nabuhay bilang isang taong matuwid at sakdal sa kanyang henerasyon na siya'y lumakad na kasama ng Panginoon. Sa verse number 14, tingnan niyo po ang sabi, "Make thee an ark of gopher wood, room shalt thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch." Tapos, sinabi po ang detalye ng gagawin, mga minamahal. Now, ang gusto ko pong idiin po sa atin, sa usapang kalooban ng Diyos, ang tanong po, kung ikaw ba ay tatawagin ng Diyos? Kung ikaw ba ay uutusan ng Diyos? Kasi, alam nyo, kung application lang po ang pag-uusapan natin, napakarami pong application ito eh. Ang tao po ay pupunta sa impyerno.
Kaya ang ginawa ng Panginoon, inutusan niya ang mga Kristiyano, go and preach the gospel to every creature. Ang tanong, will you make yourself available to do the will of God? Ikaw ba ay magiging available na sundin at gawin kung ano ang kalooban at ang kautusan ng Panginoon? So mga kapatid, mga minamahal, ito pong si Noah ay naging laan para ganapin, para gawin ang kalooban po ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, hindi sa lahat ng pagkakataon magaan, mga kapatid. What I mean to say, may mga challenges. Hindi po ba? May mga challenges po, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na tayo sa buhay po natin, ang ating pong panghawakan ay ang Diyos na nag-uutos sa atin. Hindi po madali ang pinagagawa ng Panginoon sa Kanya. Kaya nga po sa Hebrews chapter 11, mapapansin nyo po na sa mga itinala sa usapin ng pananampalataya, isa po siya sa naitala doon po sa mga men and women of faith recorded in Hebrews chapter 11. Why? Because of His availability. Di ba? Dahil natutunan po niya na sundin kung ano po ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. So it is good na maintindihan mo kung ano ang ipinagagawa ng Panginoon po sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang maliwanag na ipinagagawa ng Diyos. Na ang mga Kristiyano po'y humayo. Abutin po natin ang mga kaluluwa sa Kanya. Soul winning is God's will. Diba? Ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano, dapat maging available ka sa anumang ipagagawa ng Panginoon sa iyo. Actually po, nung conference, isa po sa pangangaral, hindi po ako nagkakamali, ni Pastor Joey Sauco, yung pong patungkol sa availability. You know, ang availability po sa bahagi natin bilang tao ay napakahalaga. Because in the design of God, He is using human instrument. We cannot deny the fact. If we will study the Word of God, alam niyo po, ang isa sa disenyo ng Diyos ay ang gumagamit po siya ng mga human instrument. And it is a blessing na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagkakataon para magamit ng Diyos. Pero paano po tayo magagamit ng Panginoon kung hindi po tayo available, kung hindi po tayo willing? So, kaya napakaganda po na matutunan po natin sa storyang ito na sa napakasamang mundo, ang Diyos sa kanyang kalooban, inutusan po niya si Noah upang gumawa po ng ark. At sinabi po dito yung detalye. Pag ikaw po ay makikipag-ugnay sa Diyos, and then pag-aaralan natin yung kalooban ng Diyos, may mga pagkakataon po na mahirap sundin sapagkat parang ang hirap maarok, mahirap maintindihan yung pinagagawa ng Panginoon. For better understanding, just for you to feel kung ano po yung gusto kong bigyan ng emphasis dito. Nung panahon po nila, hindi pa po nasasayaran ng patak ng ulan ang lupa. Okay? So, kaya yung usapang baha, kasi ngayon, kung mag-uusap tayo tungkol sa baha, madali na maintindihan yan. Konting ulan lang, maraming lugar ang binabaha, di po ba? Pero doon sa kalagayan na by sight, ni hindi pa po napapataka ng ulan ang lupa, and then sasabihin ng Diyos, babaha ng matinding baha, yung pa lang po, parang kung yung typical na isip natin, mahirap tanggapin po yun. Parang hindi ka panipaniwala po yun, na magugunaw ang mundo sa pamagitan ng baha. Pero yun po ang sinabi ng Panginoon. And it is because of the wickedness of men. So, yung po'y hatol ng Panginoon para sa kanila. And then, the good thing about Noah, he made himself available to do the will of God. Yun po, hindi nyo alam ang po pwedeng i-accomplish ng ating availability. So, ang gusto ko pong sabihin, magandang tayo po ay maging available para sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Huwag mong titingnan yung hindi mo makakaya, huwag mong titingnan yung makakaya mo. Ang titingnan mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Kasi pagka ang tiningnan mo, hindi mo kaya, ang tendency mo, hindi ka sumunod.
Pagka naman ang tingin mo, kakayahan mo, kayang-kaya mo, baka yun naman ang hawakan mo sa iyong pagsunod. So, ang tanging dahilan kung bakit tayo susunod sapagkat yan po ang kalooban ng Diyos. So, ano man ang nakikita mo, ano man ang maiisip mo, what is important is the will of God, and hey, it is really a great blessing kapag ka ikaw ay nagpagamit sa Diyos. Okay? So, He is available, diba? To do the will of God. Available in the will of God. How about you tonight? Kamusta po tayo? Hindi ko sinasabing kinuha na kasalalay ang lahat. Pero sa human side, okay, siya po ang pinili ng Diyos. Siya po ang inatasan ng Panginoon para gawin na ang arko, mga minamahal. Kung ikaw kaya ang atasan ng Panginoon ng ganyang utos at atas, magiging laan ka kaya? Bibigyan mo kaya ng panahon? Pahahalagahan mo kaya? Kaya, mga kapatid, kung ang pag-attend lang po sa church, hindi po natin magawa, yung malaking arko pa kaya ang magawa po natin. Kung yung pong mga simpleng utos ng Diyos at kalooban ng Diyos sa buhay natin, hindi natin magawa. Lalo na kung ang laging katuwiran mo, wala akong panahon, wala akong time, busy ako. Mga kapatid, nagpapasalamat po ako na hindi ganyan ang naging puso ni Noah. Amen? Hindi ganyan naging heart ni Noah. He made himself available to do the will of God, to obey the command of God. Yun po ang napakaganda sa kanya. So, number 1, he is atypical in the world. Number 2, he is available, di ba? To do the will of God. And then number 3, he is all out. Di ba? He is all out in the work. So, pansinin po ninyong muli ang detalye. Ito po ho, verse number 15. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, and the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof. Parang ganito po, mga kapatid. Siya po ang gumawa ng architectural design. And then, sinabi po niya ang sukat, ang taas, ang lapad, di ba? At maging ang mga materyales. Again, yung typical na isip natin, paano kung makakaya yun? Paano kung magagawa yun? Knowing that way back then, wala po nung mga machineries na meron tayo ngayon. Di ba? Yung matitinding, minsan talagang ako na-amaze sa mga building na nakikita ko. Yung pong mga matitinding edifice, ano po, at masasabi natin kahit sa mga, nung napunta po kami sa Rome, iniisip ko po kung paano po nagawa yung, di ba, Coloseo. Ang bigat po nun, ang tindi po nun, kung paano nagawa. Iniisip ko kung ilang buhay ang naibuwis para doon. Tinataya pa na ang mga gumawa dito ay ang inaliping bayan, di po ba? So, makikita nyo po na ito po ang inaatasan ng Diyos, ang inuutusan ng Diyos, si Noah. Kung iisipin ni Noah, mga katulong, di ba? Yung mga anak niya. Pero again, sa ating typical na pag-iisip, it is hard. It is very hard. Pero mga kapatid, dahil available, sumunod. At ang maganda sa kanyang pagsunod, all out, mga kapatid. Yung kanyang obedience, all out. Ibig sabihin po, wala talagang reservation, walang limit. Kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, yun yung gagawin niya. At ang idea po, nakuha ko sa last verse. Ang sabi ng last verse, thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Di ba sa Bible, nakakita tayo ng mga example na sumunod pero hindi lubos ang ginawang pagsunod. At ang isa sa classic example dyan, si King Saul, na talagang inutusan, nalipulin ng lahat ng mga Amalekites. Pero ang ginawa po niya, he spared Agag at yung pong mga animals, di po ba? So, I mean, sumunod pero hindi all out. No, pagka may pinagagawa ang Panginoon sa atin, ibigay mo puso mo.
Ibigay mo yung kabuuan mo, mga kapatid. Iparamdam natin sa Diyos na tayo po ay committed, tayo po ay all out doon sa kung ano po ang ipinagagawa niya sa atin. Kaya hindi natin ma-enjoy ang ating pong buhay paglilingkod kasi po, mga kapatid, may reservation tayo lagi. Kaya hindi natin ma-enjoy yung blessing ng pagganap ng kalooban ng Panginoon kasi po, hindi lubos ang ating pagsunod. So, if you really want to enjoy the blessing of God and if you really want to accomplish the will of God in your life, maging all out tayo sa kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya ngayong gabi po, pag-isipan nyo pong mabuti. Sa Biblia po, ang Biblia po ay naglalaman ng salita ng Diyos o ang Biblia po ay salita ng Diyos. Okay? Please, linawan po natin yan. The Bible is the Word of God. At ang usapang Word of God, nandyan yung kanyang will, nandyan yung kanyang command, nandyan yung lahat ng mga naisipagawa ng Panginoon. Okay? So, of course, sa time natin, hindi arko ang pinagagawa ng Panginoon. So, yan po ay specific command of God to Noah. And the good thing about Noah, he made himself available and he did it, mga kapatid, accordingly. Thus did Noah, according to all. Yan ang gustong-gusto ko po eh. Dahil yung detalye ng pinagagawa sa kanya, grabe naman, ang hirap naman ng pinagawa kay Noah. Pero, doon po sa last verse, ang sabi, thus did Noah according to all that the Lord commanded him, so did he. Parang kapag i-apply po natin, nung sinabi ba ng Panginoon na ibigay mo yung iyong tithes, talaga bang tithes yung ibinibigay mo? Nung sinabi ba ng Panginoon na huwag mong pabayaan ng pagtitipon, talaga bang hindi mo pinabayaan ng pagtitipon? Nung sinabi ba ng Panginoon na tayo po ay humayo at mag-win ng kaluluwa, talaga bang, yung ipinagagawa ba ng Panginoon sa atin, all out ba tayo sa paggawa dito? Napakagandang makita po ang example na ito na nagsasalamin sa atin ang klase ng puso na taglay ni Noah. Iniisip ko po doon sa time na yon, yung magbigay ka lang ng mensahe patungkol sa pagbaha, yun po'y magiging katawa-tawa na sa mga nasa paligid eh. Diba? Magiging katatawanan po sa kanila yon kasi babaha. Iisipin nila, may tililing itong si Noah eh. Pero mga kapatid, ang importante, you are aware na ang ginagawa mo kalooban ng Diyos. And if you really believe that what you're doing is the will of God, then be like Noah. Magkaroon tayo ng Noah's heart na talagang dahil alam mo na Diyos ang nagpapagawa niyan, dapat all out tayo. I remember yung isang talatang gustong-gusto ko, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Meaning, give your all. Give your best. Di ba? So, ganun po. Pag may pinagawa ang Panginoon, give your all. Give your best. Sabi ko nga, sa katayuan ko po, pag iniisip ko, yung katulad ko, nung tawagin ako ng Panginoon, iniisip ko, Panginoon, ako? Ano gagawin ko? Napakatamad ko nga magbasa ng aklat noon. Yan po yung yan po yung background ko, mga kapatid. Sa pag-aaral po, kasi nung elementary po ako, grabe po, minememorize ko po yung mga aklat ko nung elementary po ako eh. Pero nung medyo ako po'y nagkaedad na ng konti, nung nag-high school na po ako, nasimula na pong mabarkada, wala na po akong ginawa kundi mag-basketball. Okay, so talagang ganun po, naging pabaya po ako sa pag-aaral kasi may naging istorya po ako na dapat talaga nasa isang maayos na eskwelahan po ako, pero napag-initan po ako, nalagay po ako sa katayuan po na napunta sa public school, and then yung mentality ko po hindi maganda dahil public school lang ang pinag-aralan ko. Sabi ko, wala akong mararating, ano mangyayari sa buhay ko dito? Dahil na rin po doon sa mga naririnig ko na kapag ka public school ang iyong pinag-aralan, wala kang mararating. Pero hindi po totoo yan dahil marami po tayong nakita na galing sa mga public schools pero may narating. At marami pong galing sa mga kilalang school na wala pong narating at nakakalungkot po ang narating. Di po ba? So, mentality lang po yun na naisaksak sa akin way back then. And because of that, hindi po ako nag-aral mabuti. Pasok na naman dito yung ang sabi niya, Freddy, mag-aral kang mabuti. Di po ba? So, what I meant to say, dumating na ako doon sa point na hindi ako nagbubukas ng aklat, hindi po ako nagbabasa.
Nung ako po'y masave, mga minamahal, nung ako po'y masave, yun ang katayuan ko po, yun ang kalagayan ko, tinawag po ako ng Panginoon. Naisip ko po, paano ko tatawagin ng Panginoon? I mean, bakit niya ako tinawag? Samantalang ang buhay Kristiyano ay buhay na hindi mo pwedeng ihiwalay sa 66 books na ito. Sa 66 na inspired book na ito, mga kapatid. So, paano yan? Ang kapal-kapal nito. Paano ko babasahin yan? Yung mga aklat ko nga, ayokong basahin. Paano yun? Pero dahil tinawag ako ng Diyos, sumunod ako sa tawag ng Panginoon. And you know what? Diba? Yung biyaya ng Diyos nandun. Diba? Basta ang naitatak lang sa isip ko at salamat doon sa nag-alaga po sa akin, sa nag-counsel sa akin. In fact, si Ma'am Melda Claridades, sabi ko nga po sa inyo, tuwing umaga, magkakwentuhan po kami niyan. And then, talagang yung mga encouragement na nakukuha ko po at sinanay po kami na umaga pa lang, Bible na babasahin po namin. Bible reading from Genesis, Bible meditation from Genesis, devotion from Genesis, yung paggawa ng mga mensahe, personal Bible study from Genesis, diretso po yan. And I praise God. Sapagkat nung inilagay ko po ang puso ko dyan, lumagay din po yan sa puso ko. At ngayon po, without me knowing at nanonotice po ng mga tao, na talagang dama na nasa puso ko po ang aklat na ito. So, ang ibig ko pong sabihin, magsisimula ang lahat sa pagiging all out. Basta kapag ikaw inutusan ng Panginoon, ilagay mo puso mo doon. Huwag hating puso ang ilalagay mo. Kung ikaw ay sasamba, buong puso ang ibigay mo. Kung ikaw ay susunod, buong puso ang ibigay mo. Kung ikaw ay sasamba, buong pagsamba ang ibigay mo. Kung ikaw magbibigay, buo ang ibigay mo. Huwag tayong magkakaroon ng reservation pagka para sa Diyos. Ha? Let's give our all. Yung mga kakilala ko po, mga kapatid, palagay ko nagugulat po sila eh. How come? Na ginagamit po ng Panginoon ang inyong lingkod sa ganitong paraan. How come? Alam nyo, ang sinasabi ko lang lagi, para hindi mahirap ang sagot. Minsan kasi may nagtatanong, paano mo nagawa yan? Diba? Paano mo nagagawa yan? Siyempre po, yun na lang pong dire-diretso ka. Diba? Tapos maglalaro ka pa ng basketball pagkatapos. Diba? Para yung bang lakas, saan galing yan? Alam nyo, wala pong pinaka madaling sagot, kundi yung sagot na, ito, ang lahat ng ito, Diyos at Diyos lamang. Hindi na po ito yung typical na ikaw. At ang lahat ay nangyayari kapag natutunan nating lubos na isuko sa Diyos ang ating sarili. It is very hard, it is very impossible, it is not easy to believe na si Noah maitatayo niya yung arko na yon na pinagagawa sa kanya. Sa palagay po ninyo, mga kapatid, typically, isipin po nating mabuti, gaano kadali po na gagawin po ni Noah yan? Napakahirap, mga minamahal. Pero ang issue is the heart. Sapagkat si Noah ay may puso na handa at laan na sumunod sa Diyos at may pusong handang ibigay para sa Panginoon. Yung imposibleng ito na i-accomplish. And in reality, it is not Noah, it is God. I believe the same thing with us. Kung nakapag-accomplish ang tayo sa gawain ng Panginoon, it is not really us, it is God. It is always God. Amen? Ang part lang natin, pag may pinagagawa ang Panginoon sa iyo, ibigay mo yung buo mo, all out na pagsunod. Napakahalaga po na tayo po'y lubos na sumunod sa Panginoon. Sa panahon po ni Noah, just try to imagine na i-accomplish po ang ipinagagawa ng Panginoon. Why? Because He is all out in the work. Diba? So, ganun din po, kung ikaw ay gagamitin ng Panginoon, magandang magkaroon ka ng puso na katulad ni Noah. Talagang gagamitin ka talaga ng Panginoon sa paraan na napakahirap ipaliwanag. So mga kapatid, mga minamahal, nawa, na-bless kayo sa mensahe nating Noah's Heart. Amen? Noah's Heart. He is atypical in the world. He is available in the will of God. He is all out in the work of God. Mga kapatid,
ang ating pong mga pinagbatayan, doon po sa ideyang he is atypical in the world, ang sabi ng verse number 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man and a perfect in his generations, and Noah walked with God. Okay, he is available in the will of God because God commanded him in verse number 14 hanggang sa verse number 21. Mga kapatid, make thee an ark of gopher wood. So sinabi po ang detalye at siya po ay sumunod. Available to do the will of God. And then, he is all out. At kinuha ko po yung idea na sa lahat ng mahirap na pinagawa ng Panginoon sa kanya, ang sabi po sa verse 22, thus did Noah. According to some, according to all that the Lord commanded him, so did he. All out ang ginawa niyang pagsunod sa paggawa sa ipinagagawa ng Panginoon sa kanya. Kamusta po tayo mga kapatid? Mga ka-feasting, nawa na kapag magkaroon tayo ng reflection at tingnan po natin sa buhay natin, tayo ba'y may puso na katulad ng puso ni Noah? Let us pray. Dakilang Diyos, sa pagkakataong ito, nais ko pong pagkatiwala sa iyo ang salita mong nahasik sa bawat isa, sa puso ng bawat nakinig. I pray, O Father, that you will continue to operate in our lives. May we realize the importance of our availability, and may we realize also that your will para sa iyong mga anak ay ang mabuhay ng kakaiba sa mundong ito at talagang maging all out sa lahat ng mga bagay na gagawin namin, particularly sa gawain mo, dakilang Diyos. Thank you so much. Ikaw po, dakilang Diyos, nawa ang panatili sa aming puso ng message na ito na aming napakinggan. May you continue to bless lahat ng mga sumusubaybay sa ministeryong ito. Anuman po ang pangangailangan nila, katagpuin mo po, i-bless mo po sila, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ng lubos ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. I hope na ngayong gabing ito, alam nyo, saya-saya ko po kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon na makapag-ministeryo po dito po sa minahal kong ministry na ito. Ito po yung ministry na ipinagkatiwala po ng Panginoon sa akin. Kaya sana po, alam nyo po na kapag hindi po talaga ako nakapag feasting, mga minamahal, ito po sa kadahilan ng gumagana po ako ng gawain po ng Panginoon. At ito po ay partnership at yun ang reason kung bakit nagpapasalamat po ako. Again, shout out sa mga katuwang kabalikat po natin. Ngayon po, nakakatuwa, yung isa pong kabalikat natin dito, si Deacon Bong Bernales. Ngayon po, si Pastor Bong Bernales na po. At alam ko, in time, muli natin siyang makakapiling at makakatulong po dito. We just need to understand because nasa adjustment period po siya. Pero blessing po ang pamilya po ni Pastor Bong, and please always include him and his family in your prayers, in our prayers. At ganoon din sila Pastor Poy, lahat ng pastoral staff, of course, Pastor Norman, PNG, mga preachers natin sa Victory. So, lahat ng yan. So, naiintindihan po nila na kahit po naka-schedule na po sila, basta may pagkakataon po ako, tatawagan ko po sila, at tulad ngayon, umabot po ako, kaya masaya po ako, mga minamahal, sapagkat it is always my joy na makapag-ministeryo po sa inyo. Again, ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi ay ang ipangaral ang salita ng Diyos at ang parangalan ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. To God be the glory.